During the time of the monarchy, in the time of Solomon, there is only one Israel. But when he died, nung namatay siya, ay naghari ang kanyang anak na si Jeroboam, at dahil doon nagpasimula na nahati ang bansang Israel. Merong tinatawag na Northern at merong tinatawag na Southern. Ang Northern, ito yung Samaria, at yung Southern naman, ito yung Judah. At naging masama ang pamamalakad ng mga hari. At sa panahon ni Manase ay nagbigay ng pahayag ang Diyos. Dito sa 2 King, sinasabi dito, He had decided to banish Judah from his presence because of the many sins of Manasseh, who had filled Jerusalem with innocent blood. The Lord would not forgive this. Sabi nga ng Panginoon na hindi niya mapapatawad ang naging mga kasalanan ng pang-14 na hari ng pangalan ay si Manasseh, because he poured out so much innocent blood. Kaya sabi niya, babaksak ang judgment doon. And in Jeremiah chapter 25 verses 8, sinabi doon, And now the Lord of the heaven armies says, Because you have not listened to me, I will gather together all the armies of the north under King Nebuchadnezzar of Babylon, whom I have appointed as my deputy. I will bring them all against the land and its people, and against the surrounding nation. I will completely destroy you and make you an object of horror and contempt and ruin forever. So, ang Panginoon, mahaba talaga ang pasensya niya. Lalo na sa mga bansa, kahit na gumagawa ng kasalanan, nagiging immoral na ang mga bansang ito, ay naroon pa rin yung extreme mercy ng Panginoon. Iniintay pa rin na magkaroon ng pagbabago. Ngunit hindi mananatiling God is a God of love. God is also a God of judgment. Kaya ang nangyari sa Southern Tribe o sa tinatawag na Judah ay sila ay kinubkub ng mga army ni Nebuchadnezzar, the Babylon, at doon ay sila ay dinala doon sa Babylon, and for 70 years sila ay naging alipin at nawala ang Judah o yung Southern Tribe. Kaya ang mga kasulatan ay may mga pahayag talaga patungkol sa judgment na ibinabagsak ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga bansa na ito ay hindi nalilingid sa harapan ng Diyos, na kung ang bansang ito ay magpapatuloy sa mga bagay na hindi niya nais gagawin ng mga tao, akala natin hindi ito nakikita ng Diyos, darating talaga ang hatol ng Panginoon. The day of reckoning or payback time will come. So, alalahanin natin, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ay Diyos din ng kahatulan.